Santo pa lang, fully booked na hanggang Linggo ang ilang biyahe sa PITX. Saksi Live si Nico Wahe. Nico? Sandra, may character development ang maraming pasaherong nakausap natin dito sa PITX. Marami kasi sa kanila ay itinigil na yung pag-uwi sa probinsya isang araw bago yung holiday. Natuto na raw sila, kaya naman kahit Lunes pa lang ay babiyahe na pa probinsya. 7 taon nang hindi nakakauwi ng Daet Camarines Norte si Jeanette. Galing siyang Qatar at mula na iya sinundo ng anak na si Jenny Mee. Diretso sila rito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX para magbakasakaling makakuha ng ticket pa uwi. Ngayon excited ako makita ko yung ibang anak ko kasi siya pa lang nakikita ko, panganay ko. Meron pa yan, 6 pa sila. Nakakaiyak po kasi syempre, nag-pandemic po, di namin siya nakita eh. Wala po kaming balita talaga kung kamusta po siya that time. Kaya nung nakita ko po siya sa airport po, iyak po talaga. Akala raw ni Jeanette ay hindi siya agad makakabiyahe pa Bicol dahil fully booked ang biyaheng Daet. Pero mukhang ayaw na siyang paghintayin pa na makita ang iba pa niyang mga anak. Meron nag-back out ng 2, sabi hindi daw sila makakauwi. Kaya ako na yung inano niya, sabi ko ako na yung isa. Siniguro naman ni Jeric na may ticket na siya bago pa pumunta ng PITX. Matagal na raw siyang nag-book online para makauwi sa Iriga City, Camarines Sur. Nag-book ako last April 2 kasi inaasahan ko din na dadagsa yung tao. And actually naka-leave ako by 17 and 18 kasi close yung mga malls sa Metro Manila. Pero since 17 kasi is alam ko rush hour yan, so baka maipit din ako sa biyahe ko. Kaya that's why I book early. Natuto na raw siya sa ilang taon niyang pag-uwi sa Iriga City. Naranasan ko na siya before, so pumunta din kami ng by 7 p.m. pero pagdating namin talagang fully booked na siya. And nag-antay na lang din kami ng may magpapakancel ng travel. Kaya ayaw ka na maranasan yun. Ang magpipinsang ito pauwi ng Tagkawayan, Quezon. Ayaw na rin maipit sa dagsa ng tao pagdating ng Miyerkules. Mahirap kasi sumabay sa peak season ng uwian, holiday. Mahirap bumiyahe. Kaya mas maaga, mas better. Naranasan na namin umuwi ng peak season. Naabot kami ng almost 24 hours na biyahe. Pagtitiyak ng PITX, hindi raw mauubusan ng masasakyan. Yan ay kahit pa fully booked na simula pa nung Linggo ang biyaheng Bicol. Napaghandaan natin itong Holy Week season, meron tayong mga standby units and yung LTFRB, bukod sa na nag-issue na sila ng mga special permits, meron silang tao on the ground para kung sakaling kakailanganin ng additional unit, special trip, makakapag-issue kagad sila ng special permits. Kaninang umaga, bumisita rito sa PITX si DOTR Secretary Vince Dizon para mag-inspeksyon. Pero puna niya, dapat daw dagdagan ng mga CR sa terminal. Napansin din niya ang kalagayan ng mga dispatcher na nasa may mainit na lugar. At yung mga signage ng mga short travel, wala raw mga oras. Unang-unang hinanap ko is yung connectivity sa mga, hindi lang sa mga buses, kundi pati sa train natin. Itong example ng PITX, ganito dapat ang meron tayo all over. Kaya nga, pinautos ko na meron tayong North Terminal Exchange. We don't think naman na perfect na yung ating terminal. Of course, open tayo sa suggestions. Siyempre, gusto natin palagi mag-improve para sa ganun, mas maganda pa yung servisyo natin sa publiko. Sandra, hanggang sa ngayon ay tuloy-tuloy naman yung pagdating ng mga pasahero rito sa PITX. Kumpleto rin naman ng seguridad dahil dito sa ating kanan ay may police assistance. At yung may mga malaking bagaheng dala naman ay kailangan dumaan sa mga K9 unit para ma-inspeksyon. As of 10 p.m., mahigit 166,000 na ang mga pasaherong dumarating dito sa PITX. Live mula rito sa Parañaque City para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.